Ito, kilala niyo to. Yan po si Father Villanueva, na aktibong taong simbahan, taga-simbahan, katoliko, at kasama sa civil society. Kaya ko po pinapakita sa inyo ito. Dahil ito po yung nagsasalita tungkol sa mga kaso laban kay Sara Duterte, Vice President. Okay? Ayan, nakita nyo, siya talaga nagsasalita. Maraming salamat po. Ayan, Para po sa publiko, para po mas Ayan, Ayan, Father, ganito. Kaya ko po pinapakita yan sa inyo. Kasi po grabe ang banat sa kanya ngayon. Pinipersonal siya. Pati yung kanyang mga dating pagkakamali o kanyang bisyo ng araw na inamin naman niya at nagsisinaro siya at binago na niya, binuhukay pa rin. Pinapalabas nilang adik na pare, ang complainant, member ng civil society, sa kasong plunder, korupsyon, laban kay Sara Duterte na ipinail before Office of the Ombudsman. Ganyan po. Naku, daming nagpo-forward sa akin, nagtatanong kung ano ang masasabi ko, pero nung mga nakarang ilang araw, parang dead ma lang, sabi ko, sige na, hayaan natin sila. Pero lumalala kasi pinipersonal na. Dinudurog ng mga Duterte supporters sa social media ang pagkatao ni Father Villanueva at yung ibang civil society na nagfile ng kaso. Kasi hindi man nila matanggap, pero yun ang totoo. Nung una kasi, nakapokus sila na gobyerno ni Pangulong Marcos may kinalaman dito sa kasong ito na ipinay laban kay Sara Duterte. Ilang araw nilang binubuhay yun, si Pangulong Marcos ang sinisisi. Pero dahil siguro naliwanagan din, dahil talaga naman suntok sa buwan yun, civil society nga yung nagfile Hindi naman Malacanang, hindi naman presidente. Di ba? Na mga professional na tao. Civil society, kaparian, abogado. Nandiyan nga si Magno. Si Elo Magno, yung dating finance undersecretary. Professional yun. Ekonomista yun. At iba pa. So hindi hupang karaniwang tao. Kaya pinilit nila at sinasabing utos ng Malacanang, utos ng gobyerno ang mga ito, kaya nagfile ng kaso. Hindi nila na-justify yun. Ngayon, ang ginagawa nila ngayon, banata ng personal yung mga nagfile ng kaso. Katulad yan ni Father Villanueva. Nako, sanay po yan si Father Villanueva. Kahit hubaran nyo yan, kahit anong gawin nyo dyan, hindi yan susuko. From day one po yan ay sumali na, sumama na sa mga taong biktima ng karapatang pantao, biktima ng AJK, biktima na nakaraang gobyerno. Baka hindi nyo alam, nagmimisa pa yan sa kanyang simbahan na ang topic ay tungkol sa paghahanap ng hustisya sa mga biktima ng tukhang nung araw pa. Late na ito, ibang issue na itong pagpapail ng kaso ng korupsyon at plunder. Yan ay dun sa Office of the Vice President. Hindi pa Vice President si Sara Duterte, aktibo na yung paring yan na lumalaban dahil sa paglabag sa karapatang pantao ng gobyerno dun sa Operation Tukhang. Kaya hindi nyo magigibayan kahit personalin. Yan ang aking paniniwala dyan. Ngayon, sinisira nyo dahil akala nyo ay magwi-withdraw o mawawala. Ay hindi po susuko yan. Anong dahilan? Bakit yung pinipersonal at binabanatan si Villanueva? Ay hindi lang naman siya ang complainant dyan. Civil society group nga Pangalawa, hindi naman ho yan aatras. Kahit anong inyong paninira sa paring yan, kahit anong inyong paninira sa civil society, hindi nila wiwithdrawin ang kaso laban kay Sara Duterte. Lalo lang ninyong pinalalakas, lalo lang ninyong sinusubukan ng pwersa ng civil society. Itutuloy yan, mapipressure na dyan ang ombudsman para ipal yung kaso at kung anong dapat nilang gawin tungkol sa di umano'y graft in corruption sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayan po yung aking nakikita dyan. Yan kasi ang galaw nila madalas Bakit kasi ayaw nyong sumunod? Kung ano yung batas, yung sundin. Yun naman pagpapail ng kaso, hindi ibig sabihin guilty na yung akusado o yung nirereklamo. Parte yan ng rule of law. Kung walang ginawang mali, kung may matibay na ebidensya ang Office of the Vice President, di harapin niya yan. Pag ni-justify niya sa korte na wala siyang kinalaman, ay di acquittal.
Pero yung gamitin ang mga vloggers nila, gamitin ang kanilang suporta at personally ang complainant, yan ay below the belt na pag-atake. Yan ang walang kakwenta-kwentang atake. Dahil ang kaso hindi pwedeng sa labas ng korte pag-usapan. Ang kaso hindi pwedeng sa labas ng ombudsman pag-usapan. Sa korte ang labanan ng dokumento, ebidensya at iba pa bago malaman kung sino ang guilty at not guilty. Diba? Dapat alam nyo yun. Eh kung hindi nyo alam dahil inutusan kayo, baka may producer at writer na pinasira nasa likod kayong mga bumabanat ng wala sa lugar. Aba, kayong mawawalan, kayong kayahiya. Puro kayo fake news. Hindi yan paniniwalaan ng korte, hindi yan paniniwalaan ng matitinong Pilipino. Yan ay pure na paninira dahil hindi nyo matanggap na si Sara ay kinasuhan ng plunder. Hindi nyo matanggap na si Sara ay hindi above the law. No one is above the law. No one is above the law. Ganun po yun. Kahit kayo, kahit sino kayo. Walang ganun. Nasanay kayo kay Duterte nung araw na yung pagmumura at kung ano mga sinasabi, parang tama lang. Akala nyo, yan ay legal. Akala nyo, above the law sila. Hindi. Bagsak sila sa implementation ng batas katulad ni Digong Duterte nakakulong sa daig. Yung mga Duterte, pag hindi tumigil ng mga batikos at hindi tumigil at tumino, lahat sila kasong aabutin kasi rule of law ang pinapairal ng gobyerno at yan ang gustong-gusto ng civil society. Managot sa batas ang kahit sino. Hindi pwedeng siga-siga. Hindi pwedeng ma-impluensya lang ang nakikinabang. Dapat pantay-pantay. Ibang klase ho yung Father Villanueva. Kaya nga yan ikasama yung na Dilima, yung na Jokno, yung na Magno, at kung sino-sino pang totoong nagmamahal, nagmamalasakit sa ating bayan. Yun po yun. O, di ba? Samantala, sa iba nating mga balita. Uy, ito. May intriga na naman dito yung sila. Totoo ba si John B. Cremulya ng DILG may gusto yatang tumakbong presidente sa 2028? Naku, sisirain ka agad yan. Yeah, sigurado, babanatan ka agad yan, pipresoreling ka agad ng mga mapanirang grupo. Kahit naman sino, pwede mag-ambisyon tumakbo eh. Kaya nagtatanong tayo, totoo ba na itong batang Remulla ay gustong tumakbong Pangulo? Ayan, pinag-uusapan pa lang yan, pero sisirain na kaagad yan. Sunod na ating pag-usapan ito. Uy, totoo ba nawawala si Atong Ang? May balita nawawala si Charlie Atong Ang. Si Atong Ang po ay kinasuhan ng murder, ng kidnapping for homicide, kidnapping for illegal detention ng ombudsman dahil dun sa sabungero ng mga nawalang buhay, nawawalang sabungero. Ayun, pero ngayon hindi rin makita. Nawawala daw si Atong Ang. Abay, nasaan kaya yan? Baka sumama na dun sa mga puganting korap na mga involved sa korupsyon. Ay alam niyo, yung pogo, yung gambling, yung sugal, yung sabong, yan po yung laganap nung nakaraang administrasyon eh. Nakinusinti dahil may pera daw, yun pala sila kumikita. Pero lahat ay buhay ang nakataya. Maraming namatay sa pogo, maraming namatay sa sabong. Ayan, pinapanagot sila ngayon. Pero galit pa. Parang gusto nila wala silang pananagutan. Ay, hindi ko sinabing kayo guilty. Managot kayo lahat.